Sa bansang matagal nang nilalamon ng korupsyon at bulok na sistema, isang malupit na tanong ngayon ang bumubulabog sa tainga ng bawat Pilipino. Dapat bang i-impeach si Sara Duterte? Hindi ito biro, hindi ito chismis, hindi ito haka-haka, ito'y isang dambuhalang kaganapan na maaaring magpabago sa direksyon ng ating pamahalaan, isang pagsabog sa loob mismo ng kapangyarihan. Si Sara Duterte, Vice-Presidente ng bansa, anak ng dating Pangulo at dating simbolo ng tapang at malasakit, ay ngayon iniimbestigahan, kinu-question at itinutulak sa bingit ng impeachment. Ang dahilan, confidential funds. 125 milyong piso, pera ng taong bayan, pondo ng edukasyon, ginamit daw sa kung anong klasing intelligence operation na hanggang ngayon ay walang malinaw na paliwanag. Ang tanong ng bayan, anong klasing sikreto ang dapat paglaanan ng 125 milyong piso ng Department of Education? Bakit tila mas prioridad ang espionage kaysa libro, upuan at sweldo ng mga guro? Ang DepEd ay dapat tahanan ng karunungan, hindi na mga kaduda-dudang galaw sa likod ng kortina. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo lang lumilinaw ang bitak sa sistema. Unti-unting nawawala ang tiwala, hindi lang ng mga oposisyon, kundi pati ng dating mga kaalyado. Mga dokumentong hindi na kumpleto, mga sagot na puro palusot, mga tanong na iniiwasan habang ang mga ordinaryong mamamayan ay hirap sa pagkain, pamasahe at matrikula. Ang gobyernong dapat tumutulong ay nagpapakasasa sa mga pondong walang linaw. Ito ba ang lider na dapat pagtiwalaan? Isang opisyal na reklamo sa Kongreso, isang tawag para sa hustisya, isa itong formal na paghamon sa integridad ni Sara Duterte. Hindi lang bilang opisyal ng gobyerno, kundi bilang tagapangalaga ng yaman ng bayan. Isang salita na may bigat, hindi ito para sa mga simpleng pagkakamali. Ginagamit lang ito kapag ang isang leader ay hindi na karapat-dapat manatili sa pwesto. Kapag ang tiwala ng bayan ay tuluyan ng nawasak. At ngayon, yan ang tanong. Wala na ba tayong tiwala kay Sara Duterte? May mga nagsasabing ito raw ay political maneuver, na ang Malacanang ay nais nang putulin ang impluensya ng mga Duterte, na ito ay ganti, na ito ay plano para linisin ang daan sa 2028. Pero teka lang, kahit sa buwatan pa yan, may kasalanan ba o wala? Kung walang kasalanan si Sara, bakit takot sa audit? Kung malinis ang konsensya, bakit hindi diretsong ipakita ang lahat ng resibo? Kung wala talagang anomalya, bakit parang nagmamadaling patahimikin ang usapin? Ang katahimikan ay may ibig sabihin, at sa politika, ang hindi pagsagot ay kasing ingay ng isang pagsabog. Sa social media naman, hati ang bayan. Ang iba, bulag pa rin sa idolo. Si Inday, matino yan. Ang iba naman gising na. Lahat sila pare-pareho. Pero ito ang hindi maitatanggi. Ang tiwala ng mamamayan ay unti-unti nang nauupos. Kung ang vice-presidente ay sangkot sa ganitong klase ng issue, paano pa ang mga nasa ilalim niya? Paano pa ang sistema? At ang mas masakit, habang sila'y naglalaro sa kapangyarihan, ang mga estudyante ay nakaupo sa sirang silya. Ang mga guro ay umaaray sa kakulangan ng benepisyo. Ang mga magulang ay hindi makabayad ng school projects, habang ang 125 million ay nalusaw sa confidential operations. Ang pag-asa ng kabataan ay lumulubog sa putik. Ito ang panawagan. Huwag nating hayaan na muling lamangan ng bayan. Kung may sala si Sara Duterte, tanggalin. Kung wala siyang kasalanan, patunayan niya. Pero ang manahimik, ang umiwas, ang magtago sa likod ng confidential ay isang anyo ng pagkukunwari. Ito na ang oras ng pananagutan. Wala nang puwang ang paawa, wala nang puwang ang drama. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi karapatang panghabang buhay.
ito ay pribilehiyong binigay ng bayan at maaring bawiin ng bayan. Sara Duterte, ang tanong ay hindi na lang kung ikaw ay ma-impeach. Ang tanong, kung kaya mong ipaglaban ang natitirang respeto ng sambayan ng Pilipino. Kung sa tingin mo'y panahon na para singilin ang mga nasa pwesto, i-share mo ang video na ito. Mag-iwan ng komento, impeach o hindi. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas matalim, mas makabuluhang balita.